Very quick lang ito. Tatanungin ko lang si Mr. Matubato. Matubato. Hindi to tanong ano. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo dahil nagte-take notes ako kanina. Ang nasabi nyo, itong pagpatay nyo kay Sally Macdum, no? Nangyari noong 2002 at kayo nag-usap-usap do sa PAOK TF office. Okay. Gusto ko lang ipagkalam sa inyo na wala na pong PAOK TF noong 2002 kasi ako'y senador na noong 2001 at nawala na yung PAOK TF pag alis ko sa PNP. Ginoong Matubato, hindi ito parang kayo gipitin o pressure. Gusto ko lang malaman talaga kung kayo talaga nagsasabi ng totoo. Ano? Hindi ko naman kayo hinusgahan. Katunayan, kanina nasa side ng caution ako nang agad-agad sinuportahan ko yung motion na kayo isa ilalim ng proteksyon ng Senado, ng aming OSAA, yung Senate Security. Ang unang tanong ko po, sa dinabi namin ng mga sinabi nyo pinatay ninyo, mahigit 1,000 di ba sabi nyo kanina? Ilan po doon ang kilala ninyo? Na pwede naming ma-verify na talaga namatay kasi baka mamaya sinabi nyo 1,000 o kaya 10 o 100, baka naman buhay yung iba, sira na yung credibility ninyo. So, ilan po doon ang talagang kilala ninyo, yung pinapatay sa inyo at kilala ninyo? Yung kilala ko, sir, yung kilala ko, si June Barsabal, sige po. Teka muna, si June Barsabal, paano po siya pinatay? Saan pinatay? So, hinuli namin sa island. Kailan? Yung 5Ws lang po. Para ma-verify lang namin. Hindi ko na natatandaan yung anong year, basta line of 90, 93 na 94 ba? Ganyan. Paano po pinatay si... Hinuli muna namin sa Kaputian District, katapos dinala namin sa kang Mayor Duterte sa golf. Pagkahuli, pinalo niya ng golf ng pangpalo, naubos yung ngipin. Pagkatapos, at bakit po pinatay? Dinala namin sa mga aquari. Okay po, bakit po pinatay? Basta ang nalalaman ko, parang agawan lang ng lupa ni June sa mga tao niya. Kasi ito si June. Ano pong full name ni June? Barsabal ba yan? Barsabal. Anong pangalan ni June? June talaga. Hindi, ang June, junior yun eh. So may pangalan siya. Basta ganyan lang ang nalalaman ko sa... Anyway, we can verify that. Ano? Yung iba pa? Yung iba ko, yung binaril namin sa Bolton Isla, si Tikboy Villegas. Yung, kung pwede, yung tunay na pangalan, yung talagang... Villegas talaga, sir, ang Villegas. apelyido, sir. Tikboy. Tikboy. Kailan at papaano? Bakit? Saan? Suspect lang sa drugs, sir. Suspect lang sa drugs si Villegas. Kailan? 92. May mga record ba ito sa presinto? Yung mga napatay na ito? May mga record. So, mati-check namin. Pag binigyan yung mga pangalan, i-check namin kung tama o tugma doon sa inyong mga tinestify kanina. May mga record yan. Pakikwento nyo nga ulit kung paano nyo, sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King o sa pagpaplano lamang? Hindi ako kasama dyan, kaya wala naman ako sa kanila. Nagpaalam naman ako umalis. Yung paghuli sa akin, yan ko lang nakuha. Hindi, pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Oo, yung kasamahan ko. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yun? Sa McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Kumakain. Ito kasi binasa ko, anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong parte ng katawan? Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong pagtanungan. Yun ang sinasabi ko, magte-testify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi ninyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong.
Opo, sir. Kasi inamin nyo at kayo naman binalaan ng aming chairperson na ang inyo sasabihin dito, kayo under oath, wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismong mga tinestify nyo rito, liliwanagin ko uli, pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo may katabing abogado. Kaya nga tinanong ko kanina kung pinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer umakto bilang counsel ng isang testigo na mag-i-incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or meron pa lawyer na kikilalanin ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-aktong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yun, uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay. Tulad yan, mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa McDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So, paano namin, or ako, particularly, paano ako maniniwala ng inyong tinestify, totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ng witness na kapag ho sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas At importante. katotohanan, syempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero kwento mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So, dapat ho talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So, kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkukwento po, ingat lang po na ganon. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong halimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Halimbawa yung date, yung petsa, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Thank you. Alam niyo po, Ginoong Edgar, sige po, sumagot muna kayo. Sasabihin po kayo? Tutuloy ko na muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala, sir. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit nyo yung PAOK TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi ninyo sa narration nyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay Sally Sally Macdum, sir. Macdum na Sally isang Macdum. international terrorist. Kanina ko pa gusto mag-react kasi ang alam ko wala ng PAOK TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-dim resign kasi nga nag-file ako ng Certificate of Candidacy at wala ng PAOK TF. So yun ang isang lapse kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Ngayon po pati kay Richard King mukhang strike 2 na po kayo. So yun po, ang akin naman pinaghuhugutan doon, alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako, halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam nyo, si Ador Mawanay, kung sino-sinong humarap dito sa Senado, hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagkwento siya, siya'y nagbabalot daw kami ng siyabong dalawa doon sa aking opisina sa office ng Chief PNP at pinibebenta ko sa kanya. At alam nyo naman po, sa bandang huli, nag-retract siya ng kanyang statement. Lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, nag-hack siya ng mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad. Yun pala, hindi siya marunong mag-computer. No? So, yun po yung aking pinaghugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangan ko kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin sa pagdinig sa Senado, may mga testigo na talagang walang alam pero
napag-utusan lamang ng kung sino, nag-testify na akala mo talagang alam ng lahat. So yun po yung pinanggagalingan o pinaghuhugutan ng mga tinatanong ko sa inyo. Ang sunod ko pong tanong, kilala niyo po bang personal si General De La Rosa? Tatanungin ko naman si General De La Rosa, kilala niyo bang personal itong si Mr. Edgar Matubato? Your Honor, this is the first time that I see this person. I hear this name, narinig ko yung pangalan niyan, Edgar Matubato, doon sa Davao, Tirador daw. Pero yung mukha, hindi ko kilala. Ngayon ko lang talaga nakita, Your Honor. Anyway, that's word against word. Iyan pa yung isa. Kaya nga gusto ko mag-test tayo ng credibility dito, yung credibility test. Kasi kayo yung pangunahing testigong naririto. So, Opo, sir. yun. Ano yung mga pagkakataon na kayo'y nagkasama ni General De La Rosa? Petsa, kailan, saan? Sige po. Hindi ko lang matatandaan, sir. Basta yung dati niyang, hindi ko matandaan yung kung anong taon yung doon kami sa PAOK, na sila si Arthur Las Cañas, si Colonel na ngayon, si Colonel Rivera, si Tony Rivera. Siya talaga ang mga tao niya noon. Doon kami pumunta sa Kabagyo, yung office. Hindi ko matandaan yung taon na. Pumunta kami doon, dinala namin. So, Bakit yung sinabi kanina 2002? Hindi nyo pala matandaan yung taon. hindi ko lang matatandaan yung taon kasi parang nalilito din ako. Basta dinala namin sa opisina ng PAO. Wala na nga pong pao. Kailan ba napatay si Macdum? 2000, basta 2000 to, hindi ko na yung pagdala namin. Verify din natin yan. Kung kailan siya napatay, madaling i-google yan. Alam niyo po ba yung circumstances, yung pagkapatay o kung kailan napatay si Macdum? Yung sinasabing, General De La Rosa, please. Your Honor, if given the permission, first, wala po akong tao sa PAOK na Arthur Las Cañas. At never ko yan ginamit sila sa operations, yung Arthur Las Cañas na yan. At pangalawa po, Your Honor, wala po kaming target na Sally Macdum. So how can the PAOK be dragged into this, itong killing na ito, kung ito may totoo, paano na-drag na hindi ko man, wala kaming target na ganung pangalan. At, Your Honor, yung sinasabi niya, dinadala niya doon sa office ng PAOK, I don't know kung totoong nandoon sila sa opisina ng PAOK. Basta ako, wala akong personal knowledge na pumunta sila doon at may dala-dala silang tao na huli nila na in the name of that Sally Macdum. So, wala. I am surprised with this statement, Your Honor. And in fact, I can look at his eyes. Edgar, kung totoo man, mayroon bang isang instance na nagkita tayo, Sorry, nakasama tayo? General De La Rosa, you address your question to the Yes, chair. Your Honor. Sorry, Your Honor. So, Yeah, you may pwede ho respond. bang mag-react doon? So sinasabi niya nga ho, hindi pa ho kayo niya nakita noon, hindi daw kayo kilala. Although kilala yung pangalan niyo na bilang tirador. Ano ho bang masasabi niyo doon? Palagi ako doon sa opisina, palagi. Pero hindi kami lumalapit sa kanya. Ang lumalapit talaga doon sa opisina. Edgar, ba't naiiba na yung statement mo ngayon nung kinonfront ka ni General De La Rosa? Kanina, sigurado mo, nakasama mo si General De La Rosa, nag-uusap kayo, pag-uusapan niyo yung pagkapatay kay Macdum. Yan ang sinasabi kong kredibilidad ng isang testigo. Kung naintindihan mo yung... hindi ako marunong magbisaya sorry. No? Oo, sir. Kung naintindihan mo yung aking Iintindihan po na niyo po Tagalog. ba yung punto niya? Pakisagot Ma'am. po. Basta dinala namin sa opisina, nag-usap kami nila Arthur Las Cañas. Dinala namin sa harap niya si Sally Macdum. Dinala namin bago biniyahin namin ng MAA. Doon namin pinatay sa MAA. Ang problema nga, hindi niya naging tao si Arthur. Parang Sa PAOK-TF, paano yun? attachment lang yung si Arthur Las Cañas, sir. Doon. Yung heinous crime, uma-attach yan sa malakas na unit. Ay, naku, no further questions, Madam Chair. Pwede niyo ho bang, ganun ho yung punto ni Senator
Lacson, na dahil dininay nga po ni General Bato na kilala kayo. Diyan sa punto mismo ng insidente kay Sally Macdum. So, pakikwento nga ho uli, ano ho ba talaga nangyari dyan sa pagpatay kay Sally Macdum? Para maintindihan ho namin. Si Sally Macdum, suspect ng terrorist. Hinuli namin sa Piña Plata. Doon sa Piña Plata sa itaas ng palengke. Hinuli namin. Kailan po ulit ito? Hindi nyo na matandaan ngayon. Taon man lang. Basta mga 2002, ganyan sir. Wala na nga pa-octave ng 2002, ginoong Mato-Bato. No. Wala na ako eh. Senador basta na po ako noong 2002. Ganyan lang ang nakukuhaan ko. Yun ang Dinala naaalala nyo, 2002. parang naalala Okay, ko lang. so, sige po, sumunod. Continue Kinuha, po. kinuha namin doon sa Piña Plata, mga 7 kami katao ang nag-lead si Arthur Las Cañas, si Caputi, si Jim Tan, si Purok, si Aquino. Yan ang kasama ako doon sa pagdukot kang Sally Macdum. Tapos po, Tapos dinala namin sa Maaquari. doon yung pinatay. Opo. Pero yung punto nga ho kanina na hindi naman kayo kilala talaga ni General Bato. So kilala ho ba kayo? Parang ako si Mawana, hindi ko nakita sa buong buhay ko. Biglang ko mag-testify, akala mo magkaibigan kaming dalawa eh. Sabi, nagbabalot kami ng Cebu. Sabi niya, 15 kilo, nilagay ko sa backpack sa kanyang backpack. Dinala sa Green Hills. Dinliver, mantakin yung ganong klaseng testimony. Maraming naniwala. So kayo po, ano po masasabi nyo? So kilala ho ba niya kayo? Ako, kilala ko si General De La Rosa pero hindi kami nag-uusap. Hindi kayo nag-uusap. Opo. Kilala nyo siya. Oo. Pero hindi ho kayo kilala. Hindi po kayo kilala. So, tama ho ba yon? So, mas totoo yung sinasabi ni General De La Rosa na hindi kayo kilala niya. Of course, kilala niyo si General De La Rosa dahil naging Chief of Police ng Davao eh. Makikilala niyo talaga kung taga Davao kayo. Talaga ako, sumasama talaga ako, sir, kang Arthur Las Cañas. Nag-uusap silang dalawa. Kami, bawal man kami ikausap sa kanya. Pero nandoon lang ako sa gilid ni Arthur Las Cañas. Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, girlfriend ko yan, pero hindi niya alam na girlfriend ko siya. Kuan lang ako nga, parang hindi ko na nalalaman yung taon na yan. Madam Basta siguro ako, dinala na namin, ma'am. Yes, Senator Yeah. Lacson. Before I leave, kasi meron akong meeting din, huling tanong na lang, Yes. huling comment na lang. Alam niyo, kanina pa ako Google kay Sally Macdum. Gigil na ako kag-Google. Walang Sally Macdum na lumalabas. Baka naman non-existent yan. Maski kayo, subukan niyo yung Google, wala kayong makikita Sally Macdum. International terrorist, dapat lalabas yan.